Ngayon, yung mga vlogger ni Duterte, yung mga taga-suporta ni Duterte, especially yung kampo ni Duterte, ano kaya ang gagawin nyo dito sa mga OFW dyan po sa Qatar na inaresto at ikinulong ng mga pulis doon dahil sa hindi pagsunod sa batas matapos magsagawa ng protesta para kay former President Rodrigo Roa Duterte? Sino ang tutubo sa kanila? Ang tanong mga kababayan, sino ang tutubo sa kanila? Si PBBM na naman ba? Yan kasi ang problema. Sa totoo lang, yan ang problema sa ibang mga kababayan nating OFW. Alam nyo, sa totoo lang, kapapaalala pa lamang po ni Sir Arnel Ignacio, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, sa mga kababayang Pilipino po natin na iwasan yung gumawa or makagawa ng kaguluhan sa ibang bansa. Kasi sa totoo lang, tuwing makakagawa kayo ng kalokohan, hindi ninyo iniisip na ang Pilipinas ang nalalagay sa alanganin. Ngayon, kung titingnan ninyo ang sabi dito, ayan ang naglabas po nito mga kababayan, mismong Philippine Embassy in Qatar. Ayan may verified badge pa. Sabi dito, the Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino national have been arrested and detained early today, March 28, 2025, for suspected unauthorized political demonstration in Qatar, mga kababayan. Sasabihin nyo, fake news. Diba? Anong utak meron tong mga didishit na ito? Diba? Huwag nyo sabihin fake news kasi ayan yung ang sabihin yung fake news, kung paano tutubusin ito ng kampo ni Digong, kung paano isasalba itong mga kababayang Pilipino po natin na na-detain at na-aresto ng mga kapulisan dyan po sa Qatar. Dahil sa kanilang pakikihalubilo at pakikibahagi doon po sa politika, nagrally-rally pa siguro sila dyan para ipagsigawan lamang yung pagsuporta nila dito po kay Digong. So ang tanong, sino na naman ang aareglo niyan? Ang presidente na naman na gusto ninyong pabagsakin. Diba? Yan ang problema sa mga yan, mga kababayan. Ito pa, basahin pa natin. The embassy is in touch with local authorities for the provision of necessary consular assistance to said nationals. The embassy reiterates its previous advisory date 13 March 13 2025 for all Filipino national in the country to respect local laws and customs relating to the mass demonstration and expression of political grievances or grievance. Yan po yung pagkakasabi dyan, mga kababayan, dahil sa totoo lang, nagpaalala na etong si Sir Arnel Ignacio na iwasan nyo naman na makagawa ng mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Kasi sa totoo lang, ang Pilipinas po talaga ang nalalagay dyan sa alanganin. Ang problema kasi, may mga kababayan po kasi tayong OFW, hindi ko naman po nila lahat, na talagang matitigas yung kanilang mga ulo. Talagang kahit bawal, gagawin nila yung bawal, mga kababayan, para mapatunayan lang yung katapatan sa kanila. Yung katapatan nila dito po kay Duterte. Ngayon, ang tanong, paano kayo? Paano yung mga kababaeng OFW natin dyan sa Qatar na naaresto? Kayo ba ay tutubusin ng inyong amo na sinusuportahan ninyo? Hindi nyo iniisip ang mga pamilya ninyo. Ang iniisip ninyo, yung sasabihin sa inyo ng mga kasamahan ninyo na pro Duterte. Diba, sa totoo lang, mga kababayan, ito. Kaya nga dapat mag-isip ng maraming beses yung mga kababayang OFW po natin kung para saan pa ba yung ipinaglalaban po ninyo. Kasi baka mamaya, sumusobra na kayo doon sa limitasyon ng bansang kinaroroonan ninyo. Tulad nito, mga kababayan, maliwanag naman na nakalagay dito na several Filipino nationals have been arrested and detained early today, March 28, 2025. So ngayon, nagrally siguro yung mga yan, mga kababayan, dyan po sa Qatar, kaya po na-aresto at na-detain. So ngayon, iparating nyo doon sa mga vlogger ni Digong na nanghihikayat na magrally, doon sa mga kaalyado ni Duterte, na talagang bilib na bilib pa sa pagrarally ng kanilang mga kasamahan, kanilang mga taga-suporta,
iparating nyo kung paano nila aaregluhin eto mga kababaeng OFW natin dyan sa Qatar na naaresto at nakadetain dahil sa kanilang isinagawa na pagrarally. Ano po ngayon mga kababaeng, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan eto daw pong Malacanang ay nagpaalala sa mga Duterte supporters ng limitasyon sa kanilang ginagawang protesta o kanilang mga gagawin na protesta mga kababayan. Pakinggan po natin. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi pipigilan ang pamahalaan ng anumang protesta kasabay ng pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaya ang lahat na magpahayag ng kani-kanilang mga sentimiento. Yan ang gobyerno ni PBBM. 'Di ba? Hindi pinagbabawalan na mag-rally yung mga tao na antay sa kanya. 'Di ba mga kababayan? Ganyan ang ating presidente. Hindi kailangan pagbawalan yung mga taga-suporta ni Digong na magsagawa ng rally. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na kapag kaantay sa kanya mga kababayan ay talagang may kalalagyan ka. Paalala lamang ang Malacanang sa mga nagtitipon lalo na sa mga kontra sa administrasyon. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Nagpaabot din ng pagbati ang Malacanang sa kaarawan ng dating Pangulo. Kita nyo? And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Kita nyo mga kababayan ha? 'Di ba? Samantalang yung bati dati ni Harry Roque kay Laila de Lima, nung panahon na si Harry Roque yung spokesperson, 'di ba napakatindi ng bati ni Harry Roque? Yung binati niya ng happy birthday itong si de Lima, and then nung saktong makukulong na itong si de Lima. Buti nga mga kababayan, ang gobyerno ngayon mabait pa kay Duterte. Pero kung tutuusin mga kababayan, etong mga taga-suporta ni Digong na ito, hindi na dapat pinapayagang mag-rally to Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala namang ibang gagawin niya mga yan. Kahit mag-rally sila na mag-rally ng paulit-ulit dyan, wala na silang magagawa. Si Duterte ay hindi na makakauwi ng Pilipinas sa ngayon. Siguro mga kababayan, after ilang taon, o baka after 40 years, saka po siya makabalik ng Pilipinas. Mga kababayan, pero sa ngayon, yung inaasahan nila, mukhang malabong mangyari yan. Mauubos lang yung kayamanan ng mga Duterte sa pagbabayad nila ng legal team, pero yung pag-uwi ni Duterte walang kasiguraduhan kung kailan po yan. So ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ito po yung update mga kababayan ng isinagawang rally sa Maynila na dinaluhan daw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po kasi 'di ba sabi nila may big event. May malaking rally daw na gagawin itong mga taga-suporta ni Duterte pero parang hindi naman natin nararamdaman. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar? Sa totoo lang hindi natin nararamdaman yung rally nila. Hindi natin naramdam yung rally nila. Mas naramdaman pa ng sambayan ng Pilipino noong kami ang nagrally na pinapanawagan naming mapatalsik itong si Sara Duterte dyan po sa DepEd. Yun talaga ang ramdam kasi may naging resulta. Monica, bandang alas 5 nga ng hapon, nagdatingan dito sa Menjola, Manila ang mga Duterte supporters. Nanggaling sila doon sa Plaza Miranda kung saan sabay-sabay silang nagmarcha patungo rito. Ngayon, kasalukuyan yung isinasagawang programa ng mga Duterte supporter kasabay o kaugnay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikita natin dito sa aking kanan na nakabarikada yung mga pulis para hindi makapasok yung mga Duterte supporters doon sa Menjola Arc. Bakit kala ko ba dapat naka-green lahat? Bakit na andi dito konti lang yung naka-green? Siguro yung iba dito baka binayaran.
Hindi alintana ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang init ng panahon at sila'y sumama sa prayer rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Bandang 3:00 ng hapon, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Plaza Miranda. Dala ang panawagang Bring Home FPRRD. Nako, umasa na kayo sa wala. Kahit kailan, hindi na mapapabalik si Duterte. Hindi kasi kayo nakikinig ng balita. Dapat kasi nagbabasa-basa din kayo, yung mga taga-suporta ni Duterte na nagpunta dyan para mag-rally, magpabilad sa initan. Dapat bago kayo nagpunta dyan, nagbasa muna kayo ng news. Binasa nyo muna yung sinasabi ng spokesperson or tagapagsalita ng ICC. Yung sinasabi ni Dr. Dr. Padi Abdahal ata yun, mga kababayan, na kung saan sinasabing malinaw na nakadepende pa rin sa mga presiding judge ng ICC kung si Duterte ba ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan at nakadepende din sa mga presiding judge ng ICC kung saan bansa pagkakalooban ng kalayaan itong si Duterte. Dapat nagbabasa kayo ng ganyan para hindi sayang pamasahin nyo. Ayon sa isang Duterte supporter, naniniwala sila na dapat sa bansang Pilipinas litisin ang kaso ng dating Pangulo. Ngayon ang kanyang 80th birthday. Ang panawagan namin at dasal namin, ibalik siya dito sa Pilipinas. Kung magkasala man siya, dito siya husgahan sa bansa natin. Kasi taga-Pilipino siya at Pilipino ang husga sa kanya. Dagdag pa niya na for humanitarian reasons. Ang problema kasi sa totoo lang, mga kababayan, noong mga panahon na may jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, may nagawa silang investigasyon dito. And then bilang pagrespeto sa naunang investigasyon po nila, mga kababayan, nagkaroon pa rin ng kahit papaano, mga kababayan, control ang ICC dito po kay Duterte sa pag-iimbestiga nila patungkol po dito kay Digong. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, noong umalis ang Pilipinas sa International Criminal Court, mga kababayan, sa Rome Statute, nangako po ang administrasyon ni Duterte na magsasagawa po sila ng investigasyon patungkol po sa kanilang war on drugs. Yun. Kaso ang nangyari, hindi po sila nagsagawa ng investigasyon. So ngayon, yung mga taga-suporta ni Duterte na nananawagan na dapat dito litisin yan. Dapat dito anuhan yan, husgahan. Hindi nga sila nagsagawa ng investigasyon noon . Paano lilitisin yan dito sa Pilipinas? Wala ngang isinagawang investigasyon ang Duterte administration patungkol po sa isinasagawa nila na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Diba? Ay hindi na sana ito nangyari kay dating Pangulong Duterte dahil 80 taon na rin ito ngayon. Parehong pananaw rin ang ibinahagi ng isa pang taga-suporta ng pamilya Duterte. Nagagalit po kami sa pamahalaan ngayon na pwede namang gawin dito. Hindi naman pwede nang dalhin sa ibang bansa. Ang napapahiya. Wala kaming pakialam sa galit nyo. Wala kaming pakialam dahil kung kay PBBM nangyari yan, hindi kayo magre-react ng ganyan. Baka nga tuwan-tuwa pa kayo. Kaya tuloy ang gobyerno natin sa totoo lang. Ayon pa sa isang Duterte supporter, hinangaan nila ang mga nagawa ng dating Pangulo noong termino nito kaya hanggang ngayon ay naniniwala at sumusuporta sila sa pamilya Duterte. Share ko lang sa inyo, madaling araw umuwi kami dahil sa mga thesis and everything, pero naglalakad kami ng safe. Hindi kami takot sa daan. Walang mga adik, walang naninigarilyo sa daan at tinatapon lang yung mga yosi. Walang mga bagay na alam mo, nakaka-trigger ng anxiety namin ng mga taga Davao kasi si Mayor Duterte o si President Rodrigo Roa Duterte ang napaka-magaling na presidente sa buong mundo. Ano nga, mga kababayan, di ba sinasabi nila nung panahon daw ni Duterte, wala daw po mga adik. Nung panahon daw ni Duterte, hindi daw natatakot yung mga tao, mga kababayan, na lumabas. Hindi daw, wala daw mga kaguluhan. Pero nung panahon ni Duterte, may mga maglola na basta na lamang po itinutumba, pulis pa ang nagtutumba. Partida ha? Panahon ni Duterte, yung maglola, mga kababayan, basta lang itinutumba dahil lang sa hindi magandang pagkakaunawaan. Ang pinakamatindi pa dyan, mga kababayan, noong panahon ni Duterte, basta lang nawawala yung mga kababaihan tapos papalabasin na kinain ng ahas. Yun ba ang sinasabi nila na tahimik noong panahon ni Duterte? 'Di ba?
Basta lamang nawawala yung mga kababaihan, tapos palalabasin na kinain ng ahas sa isang mall. Diba? Kaya nga kung tutusin mga kababayan yung mga pinagsasasabi nila dito, walang ano yan, walang katuturan yan. Ang mahalaga at dapat isipin nila mga kababayan, dapat humaba pa ang buhay ni Duterte para malampasan niya yung mga paglilitis na gagawin po sa kanya. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na handa at sapat ang bilang ng kanilang mga tauhang nakabantay sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Philip Ines, sapat ang bilang na kanilang ipadadala para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District yan kung saan marami tayong police na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence area. Biyernes at rush hour pa at buwibigat na nga yung daloy ng mga sasakyan dito sa Menjola dahil Tsaka mga kababayan, ito pong panawagan nilang ito, yung sinasabi nila na ibalik sa Pilipinas etong si Duterte at dito siya litisin. Sa tingin niyo, pag dito kaya nilitis etong si Duterte, meron kaya maglalakas ng loob na siya ay litisin dito? Hindi ako nagtatanong lang ha, meron kaya maglalakas ng loob na maglitis sa dating presidente, mga kababayan? And then mangyayari ba? Or nangangako ba sila na hindi uubra or hindi matotolerate dito yung padri-padrino system? Magagawa ba nilang ipangako yan kung sakali na dito imbestigahan etong si Digong at hindi po dun sa ICC? Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag dito yan inimbestigahan, alam naman po natin na makapangyarihan pa rin si dating Pangulong Duterte at may mga galamay pa rin po siya na pwedeng kumilos para sa kanya. Pero kapag ka naando doon sa International Criminal Court, hindi po uubra doon yung mga katulad ni Robin Padilla at nung iba pa mga kaalyado nitong si Duterte. Biruin nyo, yung kay Mijaldea na nga lang Diba yung drama ni Mijaldea doon mga kababayan? Sablay sa International Criminal Court. Pero kung titingnan ninyo, siguro kung dito ginawa ni Mijaldea sa Pilipinas yung drama niya, baka kahit papaano nakalusot pa. sinakop na ng mga Duterte supporters yung halos kalahati ng kalsada sa Menjola. Kaya yung mga sasakyan na nanggagaling sa Recto at sa Ligarda, naiipit sila pagdating nila dito sa Menjola. Kaya hirap yung mga sasakyan na dumaan dito sa intersection ng Menjola. At panawagan naman ng mga Duterte supporters na nandito sa Menjola ay ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sinabi rin nila na gagawin nilang mapayapa, ayaw nila ng flow dito sa gagawin nilang prayer rally dito sa Menjola. Ayan yung update pala rito sa Menjola. Balik sa'yo, Monica. Jed, hanggang anong oras tatagal itong mga prayer rallies dyan sa mga nabanggit na lugar, no? At saka napansin ko nga masyado ng madaming tao dyan sa Benyola, parang hindi na masyadong maayos yung daloy ng trapiko. Ano ang gagawin dyan? May mga isasarabang daan, Jed? Monica, ngayon wala pang sinasarang daan. Minamanage na lang ng mga traffic enforcers dito yung daloy ng trapiko, kahit medyo mabigat na nga yung daloy ng mga sasakyan, at wala tayong ideya kung hanggang anong oras tatagal yung programa ng mga Duterte supporters dito sa Menjola. Pero bandang 5:30 sila nagsimula ng kanilang programa dito sa Maynila. Monica. Ayan, mga kababayan, ayan po yung sitwasyon sa Maynila noong mga taga-suporta ni Duterte na nagrally para suportahan etong si Duterte na mapabalik daw po sa Pilipinas. Pero alam niyo yung masakit na katotohanan dyan? Pagkalipas ng mga isang araw, 2 araw, wala na ulit yung rally na yan. Pagkalipas ng mga 2 araw, 1 araw, wala na ulit yung mga rallying yan. Kahit nga pagkalipas ng magdamag, wala na po ulit yung mga rallying yan. At yung mga nananawagan para mapabalik etong si Duterte sa Pilipinas, mawawala na po yan ng saysay. Kasi yung iba dyan, babalik na ulit sa kanilang mga trabaho. Hindi naman po pwede na mag-i-stay na lamang po sila ng pagsuporta kay Duterte at araw-araw silang magrarally dyan hanggang sa mapabalik etong si Digong. Paano naman yung mga pamilya po nila na sinusuportahan nila kung hindi sila magtatrabaho? Di ba mga kababayan? Yan yung masakit na katotohanan dyan. Hindi pang habang buhay ang rally ng mga yan.
Matatapos at matatapos din po yan pag napagod ang mga yan. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita natin na kung saan mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi, tanggalin na natin to. Hindi, isama na pala natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang hindi uubra sa International Criminal Court yung padre-padrino system, yung porkit asawa ko ni ganito na nakakulong, dapat papasukin mo ko. Hindi uubra yan sa International Criminal Court. Kaya nga maganda na doon siya litisin. Kasi yung mga galamay niya, hindi po talaga basta-basta pinapayagan na makapasok para tingnan etong si Duterte. Kasi sabi dito sa nakita nating balita, Hanilet Abansenia hindi pinayagang mabisita si ex-President Rodrigo Duterte sa dahig. Bakit daw mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Kasado na ang programa para sa birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Hindi naman pinayagan ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenia na mabisita ang dating Pangulo. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na balitang yan si Jovi Francisco. Joey, bakit hindi pa rin pinapayagan na makabisita sa ICC Detention Center si Miss Abansenia? Julius, kita na nga yung frustration sa mukha ni Ginang Abansenia sa pangalawang beses sa pagpunta niya dito ay hindi pa rin siya pinapasok sa loob ng detention center. No? Siyempre naman nandito yung associate o kawani sa tanggapan ni Attorney Nick Kaufman para pagpaliwanagan siya. Lumalabas na hindi pa naaprubahan ang kanilang mga request. Narito ang report. Bago matapos ang visiting hours sa Scriveningen Prison, biglang dumating si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 araw ding hindi nagpakita rito ang VP. Hindi pa nagtatagal sa loob ang bise, nagulat ang lahat nang lumabas na ang kanyang mga security detail. Hila-hila ng mga ito ang 4 na mga maleta at bitbit naman ang isa sa kanila ang isang balikbayan box. Pagkatapos ay si VP Sara na ang lumabas sa penitentiary. Nakakapanibago ito dahil kadalasang umaabot ng 2 oras ang pagbisita niya sa ama. At hindi ko po nakausap si Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Nandito lang po kami. Sabi dito, fake news nga pala ito. Hay nako, paano naging fake news? Di ba totoo naman yung sinabi ko na ang katotohanan doon sa ginagawang rally ng mga taga-suporta ni Duterte pagkalipas ng 2 araw, mawawala din yung rallying yan. Bakit? Sa tingin nyo, kaya bang magstay ng mga yan sa initan? Di na dehydrated yung mga yan. Diba mga kababayan, sa tingin nyo, kaya ng mga yan na magpaabot hanggang umaga dyan, magtitindig sila dyan, magsisigaw sila, na bring back home Duterte. Para kunin yung mga gamit na pinapakuha. Anong fake news doon? Na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni Pangulong Duterte. Kaya nila. Ngayon ang 80th birthday ng dating Pangulo. Ayon sa bise, may mga nakahandang greetings at programa para sa selebrasyon ng birthday ng kanyang ama. Sa birthday message, sinabi ni VP Sara na natutunan niya sa kanyang ama ang katatagan. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Dumating din sa penitentiary si Hanilet Abansenia, ang common law wife ng dating Pangulo. Ikalawang pagkakataon na niyang sumubok bumisita kay Duterte pero hindi pa rin siya nabigyan ng access. Saklap, no? Agad siyang tumungo sa kanilang Ganun ba talaga? Ganun ba talaga mga kababayan kasaklap? Patatlong attempt na bumibisita kay Duterte pero ayaw pa rin. Hindi pa rin mabigyan ng pagkakataon na makabisita itong kinakasama ni dating Pangulong Duterte. Yan yung isang patunay na sinasabi ko sa inyo na hindi talaga basta uubra dyan yung mga padri-padrino system, yung mga kahit pa sabihing malapit ka kay dating Pangulong Duterte, pahirapan ka talaga makakapasok dyan po sa International Criminal Court. Pero kung naandito yan sa Pilipinas mga kababayan, baka oras-oras dinadalaw ng mga yan etong si Digong at ang buhay ni Duterte dito sa Pilipinas parang hari kahit nakakulong. Supporters.
At nang may nakitang kakilala ay naging emosyonal. Hindi pa rin nagpa-interview si Ginang Avancenia. Pero may mensahe siyang iniwan sa mga naroon. Padayon lang tas pag-ampo, wala may posible. Habang palayo siya sa penitentiary ay kinausap siya ng kinatawan ni Attorney Nicholas Kaufman. Narinig na nagtatanong si Hanilet ba't hindi pa sila nakakabisita kay Digong. Biruin nyo, hindi nyo makikita na nag-uusap itong si Hanilet at saka itong si Sara, no? Hindi, pansinin nyo mga kababayan, hindi nyo makikita na nag-uusap si Sara Duterte at saka po itong si Hanilet. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, hindi nyo makikita na ini-entertain man lang ni Sara Duterte, ito pong si Hanilet. Kasi alam naman po natin na nasa dahig na etong si Hanilet. Pero ni minsan hindi nyo nakita na in-entertain man lang ni Sara etong asawa ni dating Pangulong Duterte. Bakit kaya? Eto kaya ay may kaugnayan doon sa pag-baseball bat ng kotse. Hindi, charot. Nag-request siya na sana ay makapasok na sila sa araw ng kaarawan ng dating Pangulo at sa Sabado rin. Ang sagot ng abogada, tinakatrabaho na nila ang access sina Hanilet at bunsong anak ng dating Pangulo na si Kitty. Sa birthday message ni Kitty, sinabi niyang kaya ang lahat ng pagsubok dahil sa lakas na ipinakita ng dating Pangulo. Nagpabot ding muli ng pagbati ang Malacanang sa dating Pangulo. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Yan yung malupit na talagang tirada ni Atty. Claire Castro. Kasi sa totoo lang, kailangan talaga ni dating Pangulong Duterte yan. Tayo naman, bilang sabi ko nga sa inyo, kahit kinikriticize natin itong si dating Pangulong Duterte, yung ginagawa ng mga Duterte at ginagawa ng mga kaalyado ni Digong, ang hangad pa rin natin, humaba ng sobrang haba ang buhay ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Siyempre, para maharap niya mga kababayan, yung matinding paglilitis na gagawin po sa kanya